Okay, good morning guys. By the way, nandito po tayo ngayon sa therapy center natin. Dito po sa Barangay Militar, Nueva Ecija. Actually po, kami po dito ay nag-undergo na ng therapy na nasa 19 days na po. At ngayon po, mapapakinggan natin yung mga client po namin kung ano po ba yung mga pagbabago na nararamdaman nila sa therapy. Ulitin ko po sa mga viewers po ng HPT, Sir Jeremy po ito, isa sa product presenter, health consultant po ng ating company. At ngayon, pakita mo muna yung mga client natin. Hi! Ayun po, yung mga client natin na nagtsatsaga sa therapy. At andito naman ang isa sa pinakagwapo nating client na nanggaling pa to sa kabilang baryo ng Barangay Bago. At kinontinuous nila po yung therapy dito sa Barangay Militar dahil na-stop na po yung therapy natin doon, no? Kaya ipakilala naman natin si Sir. Morning po, ako po si Allen Ocampo Trinidad. Okay. Taga Barangay Bago po ako. Yeah. Pero nalipat na po kami dyan po sa Peñaranda, sa Maugat. Peñaranda, Maugat. O, malapit lang kami. Okay. So ako po ay dapat po 35 days na kaso brown out, hindi po tuloy. Nawala ng power, no, Sir? Okay. Yung 33 na lang. Ang effective naman sa akin nun ay within a few weeks o first week, yung aking situation ay sa aking pagdudumi. Ayun, sa pagdumi. Meron marami pong malabas, iba-ibang kulay. And then po isa sa napansin ko po ay yung may parang mantika. Ang mantika. Okay. Sabi nga po nila sa Jeremy ay po yung part ng cholesterol. Okay. At yung akin namang hypertension po ako. High blood. High blood. Pero ngayon po ay stable na po siya. Naayos na po. Kagaya din po ng aking may bahay. Siya po ay diabetes. Sugar naman. Sugar po. Ay, Maganda po yung effective ng therapy. Kaya po medyo bumaba siya sa aking special Sa misis nyo. Sabihin in total, Sir, sabihin na natin isang buwan ka nag-undergo ng therapy. Mahigit no? Ngayon, dito po sa therapy natin, dahil siya po yung matagal na nag-undergo ng therapy, maririnig naman po natin na kinento ni Sir na number 1 na nagbago sa kanya, gumwapo daw po siya. Hindi, joke lang, no? Number 1 daw po na nagbago sa kanya, yung pagdumi, naging regular daw po. Yung mga toxins na mas nailalabas. And yung pinaka number 1 na sakit ng taong bayan, yung high blood, na-maintain naman na daw, at yung sugar ng kanyang may bahay. Kaya Sir, kung halimbawa, ang mga barangay militar, syempre, hindi natin maiwasan, ang therapy hindi pa paniwalaan hanggat hindi po ito nagagamit. Kaya Sir, ano po ang mapapayo nyo sa kanila? Bilang kayo po ang matagal na since doon pa sa Barangay Bago, nakagamit po kayo ng therapy. Ano pong masasabi nyo sa kanila? Kung kayo po ay 1 week na, para po mas mainam po yung effectiveness ng therapy, continuous po hanggang po meron po silang magkakataon ng mga pag-record po sa bawat Yun, sa pagdidiretso, continuous lang. Kasi nga, doon nga, nung nag-party, nakapot na kayo ng party doon? Hindi din. Nung nag-party kami doon, dahil last day na nga sa Barangay Bago, marami pong mga senior citizen na naiiyak. Bakit? Kasi number 1 daw, ang therapy daw is naging enjoyment na nila. Kasi hindi natin po maiwasan ng mga senior, nasa bahay na lang, wala na masyadong ginagawa. Kasi daw sa center daw po is nag-enjoy sila. The same time, number 1, nagkakaroon sila ng improvement sa katawan nila, nagbabago sila, gumagaling sila, ika nga. Kaya marami po nalulungkot na bakit tapos na yung therapy, kung pwede pa bang i-continuous yung therapy. Sa Barangay Bago, marami nalulungkot kasi nga gusto pa nilang ipagpatuloy yung therapy, kaso nga lang, sabi nga sa buhay, wala naman pong permanente. Kaya po sa mga barangay, taga-barangay militar, hanggat nandito po yung HPT sa inyong barangay, at pinahihintulutan po tayo na magdiretso ng inyong pong budhing kapitan or chairman, ipagpatuloy nyo po ang therapy natin. Kasi sabi nga, the more tayo nagtsatsaga, the more kayong giginhawa. Maliwanag po ba yan? Kaya sa inyo lahat, ulitin namin, sa mga viewers ng HPT, maraming salamat. Bye-bye! Yay!